sa blessed day. Dahil syempre kanina may breakfast fellowship po tayo. And for sure, marami po sa inyo busog and I do hope hindi po kayo makatulog habang ako po ay nagtuturo. But syempre, sana yung iba sa inyo ay nakapag-coffee. So para at least ready po tayo as we study the Word of God. Let us pray and ask the Lord's blessing. Lord, once again, thank you for allowing us to gather once again this day. And we pray, Lord God, that you will move in our hearts, in our minds, and may your word bring transformation, Lord God, in each and every individual who's here, oh God. Thank you for the blessing that you have given us, oh God, to gather together in worship. And now, Lord God, as we sit before you, oh God, help us to listen well. In Jesus' name we pray. Amen and amen. It is indeed also a blessing. Nakasama po natin si Pastor Ricky Benitez, kanyang wife, si Nina, si Sister Marge. Thank you for coming. Actually, it's a blessing na makasama po namin kayo. At alam pong miss na po kayo ng mga taga-BSL. Marami na lamang pong bago ngayon. Okay, syempre from the coming generations, medyo napapalitan na po yung before ng mga bago at nag-ready na for the next generation din. But for sure, later on, after po ng service, lahat po ng nakakakilala sa inyo will be happy to greet you po, your family. So, okay, let us start. Isa siguro sa mga nauso ng mga movies in the past years ay yung tipong tinatawag na prequel. Hindi ko alam kung mahilig po kayo sa movies. Ako po ay isang movie buff in some ways. Mahilig po talaga ako manood ng pelikula. Kaya nga excited na ako maging senior citizen. Although matagal pa, 13 years pa ito, 47 pa lamang ako, but excited na ako for that. Okay? May napanood na siguro tayong movie at dahil most of the time may question po tayo sa movie na ano bang pinagmulan nito? Saan ba nagsimula talaga ang story na ito? Okay? Paano nagsimula ang lahat? Siguro bigyan ko po kayo ng example. Mahilig po ako nung may Transformers movie po. Siguro ang isipin ng iba, paano nagsimula si Optimus Prime? Okay, panoorin niyo po yung Transformers 1. Okay, cartoon po 'yon, pero nandun po yung beginning po, yung origin story po nito. Okay? Siguro if you have watched Lord of the Rings, yun yung una. Tapos nasundan ito ng prequel ng The Hobbit. At kulang pa rin yung The Hobbit, binalikan yung Silmarillion, which is mapapanood po nito sa Prime Videos, yung Rings of Power. Hindi ko alam kung napanood nyo po yun, pero doon lahat nag-start ang lahat ng ito. Okay? Siguro kung iba sa inyo ay mahilig sa Star Wars movie, yung New Hope po, yung unang-unang pinalabas na Star Wars movie, ay pinalabas po ito nung ako'y pinanganak. 1977. Okay? Tapos, nagkaroon po siya ng prequel in 1999, which is The Phantom Menace, kung paano po nag-start ang Star Wars. Actually, before that, marami pa silang mga ipinalabas na iba. Okay? Ang tone po ng movies na ito ay hindi lang dahil wala lang po silang maisip na alam mo yun, na storyline, kundi para magkaroon lamang po ng background ng mga manonood kung paano nga nangyari ito before. Gusto nilang kompletuhin actually yung kanilang story. And anyways, okay, ang nais kong makita ninyo, dahil inaaral po natin ang Gospel of Luke, na makita po ninyo yung kagandahan ng sulat po ni Luke sa kanyang Gospel, kung saan kumpleto ito na inilahad niya sa ating lahat. At sabi niya nga sa verse 3, to write an orderly account para kay Theophilus. Hindi katulad ng ating mga napapanood, ang Gospel of Luke ay nagsimula sa pinakasimula. Kung inyong iisipin, kung nabasa niyo yung Matthew or Mark, okay, iisipin natin, paano ito lahat nagsimula? Kung saan natapos ang Old Testament at nagkaroon ng intertestamental period, kung saan ang ating Diyos ay naging silent, okay, at hindi siya nagbigay ng kanyang salita for 400 years. Ito naman po yung panahon, actually, itong intertestamental period ay hinanda ng Diyos para sa atin, para sa kanyang pagdating ng kanyang ipinangakong kaligtasan para sa mga taong makasalanan. At ngayon, itinuloy actually ni Luke ang story na ito from that context. Okay? Kung ating babalikan lamang po, yun na isulat ni Malakay sa Malakay chapter 3 verse 1. Ito po yung huling book ng Old Testament. Sabi po doon sa Malakay 3:1, behold, I send my messenger and he will prepare the way before me. And then in Malakay chapter 4, yung pinakahuling chapter po ng Malakay, sabi po sa verse 5, behold, I will send you Elijah the prophet before the great and awesome day of the Lord comes. Ganda yun, ha? Kung titingnan natin from the Old Testament, so itong mga salitang ito,
ang isipin natin, sino ba actually yung tinutukoy dito ni Malakay? Sino itong taong ito? Sino itong messenger? Sino itong Elijah na prophet daw na darating sa atin? Now enters the story of John the Baptist. Pero kay John the Baptist nga ba nagsimula si Luke? Actually, hindi. Diba? Sabi ko nga sa inyo, basahin niyo yung Luke chapter 1. Nagsimula pa muna si Luke sa parents ni John the Baptist. So para isipin niyo, okay, hindi lang pinanganak si John the Baptist, paano nga ba siya pinanganak at paano tinupad ng ating Panginoon yung kanyang pangako doon sa Malakay? Okay? Kaya kung inyong titignan, magaling talagang historian si Luke, though we know that the gospel na kanyang sinulat ay nanggaling din sa ating Panginoong Diyos. Pero dito ating makikita lamang yung kanyang pagiging detalyado sa kanyang paghahayag ng kanyang gospel sa atin. Hindi na natin kailangan pang isipin kung paano tinupad ng Diyos ang pangako niya sa Malakay dahil inilahad niya po ito sa atin sa Gospel of Luke. So aaralin po natin ngayon ang Luke chapter 1 from verse 5 to verse 25. Medyo mahaba po ito kaya para mas maintindihan po natin yung narrative po dito sa verse 5 to 25. Hatiin po natin ito into 4 parts. Okay, the background sa verse 5 to 7, Zechariah and the angel in verse 8 to 17, Zechariah's unbelief in verse 18 to 23, and last part is nothing is impossible with God in verse 24 to 25. So start po natin ito sa verse 5 to 7. Sabi po doon, in the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah of the division of Abijah, and he had a wife from the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking blamelessly in all the commandments and statutes of the Lord. But they had no child, because Elizabeth was barren, and both were advanced in years. Dito ngayon magsisimula ang account ni Luke patungkol sa ating Panginoon na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Sabi ko nga kanina, hindi lamang siya nag-start sa pagsagot sa prophecy sa Malakay, kundi sinama pa ni Luke kung paano tinupad ng Diyos ang pangako niya sa darating na messenger na maghahanda ng pagdating ni Jesus. So nagsimula si Luke kung kailan ito nangyari. So maganda na makita po natin yung background, yung setting po nito. Nangyari daw ito in the days of Herod, king of Judah. Mahalaga po na makita natin at maintindihan ito. Marami pong Herod sa Bible. Okay? Pero ang tinutukoy po dito ay si Herod the Great. He is great dahil sa mga na-accomplish po niya na nagawang mga buildings na sabi nga ay hanggang ngayon na nakatayo pa rin. Kaya siya Herod the Great because of that. Hindi siya great dahil sa kanyang stature. Hindi po siya great dahil alam mo yun, ang galing-galing niyang tao. Herod the Great is only 4'11" in yung kanyang height. At least actually mas matanda siya, mas matangkad siya kaysa kay Zacchaeus. 'Di ba? So maliit po siyang hari. Sabi mo, 4'11", ako, I'm 5'6", siguro mga 4'11", mga nandyan lang siya. So, he's not great because of his stature. Okay? Pero tinanggap niya din actually yung title na ito because he is great in some ways dahil siya isang naging malupit po na ruler. Masama po siyang hari. Sabi nga in history, siya ay palaging nag-aalala at na mawala daw yung kanyang kapangyarihan. Okay? Kaya palagi siyang paranoid. Pinapatay niya ang kanyang asawa at anak dahil may hinala siya na masama sa kanila. May gagawin tong masama sa akin. Patayin ko nga to. Ganun siya. Okay? In short, siya ay isang hari na parang baliw. Okay? May kasabihan din that time, nabasa ko po ito, sabi nga, it's better to be Herod's pig than to be his son. Dahil nga pinapapatay niya yung kanyang mga anak. Paranoid siya kasi pwede siyang patayin ng kanyang anak, palitan siya na maging hari. Yun yung pinakaayaw niya, mawala yung kanyang kapangyarihan. At the same time, si Herod the Great ay galit po sa mga Hudyo. Ito ay dahil siya ay isang Edomian. Okay? O galing po siya sa lahi ni Iso. Okay? Kaya po siya galit sa mga Hudyo. Kaya naman hindi naging mahirap para sa kanya na ipag-utos na patayin ang mga lalaking bata na edad 2 years old pababa. Okay? Siguro alam po niyo yung story na yon kung saan nakausap niya yung mga wise men from the east na nais sambahin ng ating Panginoon. Dahil siya ay praning in power, takot siya na may darating daw na hari, kaya niya pinapatay lahat ng mga batang ito. Okay? Ang masama pa, actually, hindi lamang po masamang ruler si Herod, makasalanan, ang buong bayan din that time ay puno din ng kasamaan. Kung masama yung ruler,
obviously masama din yung magiging sitwasyon ng kanilang bayan. Ang Rome actually, ang namumuno at that time, at na puno po ang Rome ng unrighteousness, injustice, at mainly wala pong pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Bahagi pa nito ay ang spiritual side po ng bayan ng Israel. Dahil ang Diyos ay naging tahimik for 400 years, sila din actually ay nahulog sa kasalanan at sabi nga puno ng corruption sa Jewish leadership. Kaya naman after 30 years, si Jesus, kanyang nilinis yung temple. Galit na galit po ang ating Panginoon dahil sa kanilang corruption na ginagawa, lalo ng mga namumuno, mga leaders noon. So kung ating titignan, ito po yung background ng panahon na yon. Makasalanan na ruler, makasalanan na bayan, at maging ang mga Hudyo ay nawala na sa pagsunod sa Diyos at namuhay na rin sa kasalanan. Kaya nga naman sabi sa Galatians 5 verse 4 to 5, but when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoptions as sons. It was the fullness of time. Ito po yung pinakatamang oras na nakita ng ating Panginoong Diyos na kanyang tuparin ang kanyang pangako. Ito po yung oras na tinakda ng Diyos na kanyang ipadala ang kanyang anak na ating tagapagligtas. So ito po yung background. Ito po yung setting. Kaya natin pong tignan si Zechariah at si Elizabeth. Okay? Magulo at makasalanan man ang mga panahon na iyon, maganda na makita natin ang biyaya ng Diyos naman sa buhay ni Zechariah at ni Elizabeth. Dito ini-introduce sa atin ang magulang ni John the Baptist. Tandaan nyo, hindi po apelyido yung Baptist. Title po niya yun. Okay? Si Zechariah ay isang priest na mula sa lahi ni Abijah, at si Abijah ay mula sa lahi ni Aaron. Si Abijah ay actually isang priest po sa panahon ni David. Si Elizabeth naman ay descendant din ni Aaron. Kaya makikita natin na mabuti actually pagkakapili ni Zechariah ng asawa dahil ito ay mula din sa lahi ni Aaron. Mga tagusunod at tagapanglingkod ng ating Panginoon. So ito yung background. Okay? Pareha sila under the lineage of Aaron. Both Zechariah and Elizabeth, hindi lamang sila galing sa lahi ni Aaron, pero sila ay makikita natin na isang mabuting mag-asawa. Okay? At the same time, hindi lamang yun, may description po si Luke kung paano po sila namuhay sa panoon na puno ng kasamaan at kasalanan. Mag-asawa from the lineage of Aaron na namumuhay ng matuwid. So dalawang characteristics po ang nabanggit ni Luke patungkol sa kanila. Una, they were both righteous before God. Hindi lamang po righteous lang si Zechariah o kaya righteous lang ang kanyang asawa, pero both of them. Okay? Dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, sila ngayon ay lumalakad ng tapat at ginagawa ang tama na nakaayon sa nais ng ating Panginoon. Pangalawa, they walk blamelessly in all the commandments and statutes of the Lord. Dito sinasabi na sila ay walang kapintasan. Grabe, ano? Ang ganda nung parang ang ganda na ma-describe sa iyo yun. Ano? Parang imposible yata ma-describe sa akin yun. Dahil alam ko yung mga kasalanan ko. Alam din ng ibang tao kung paano tayo lahat mamuhay. Na tayo pa rin ay nagkakasala in a lot of ways. Pero sila dito, sinasabi na sila ay walang kapintasan at makikita ang kanilang buhay na tunay na sumusunod sa kautusan ng Diyos at namumuhay ayon sa itinakda ng Diyos para sa nananampalataya sa Kanya. So take note, yung word po na both, parehas po sila. Okay? Parehas silang tapat, na sumusunod, nagtitiwala, nagpapasakop sa ating Panginoon. Sabi nga ni Justin Beck, and I quote, sabi po niya sa kanyang preaching, they were living out their faith without compromise. You know, through the years of spiritual silence, even though there was compromise and corruption taking place all around them, these two remained dedicated to the Lord by following God's word and walking out their faith, which should remind us at our time, in our day, that we can do the same thing as well. In application, sa life po, nakita po nating background, kasi mula pa lang, nawa makita ninyo ang halimbawa ng buhay ni Zechariah at ni Elizabeth. Namumuhay, na tunay, na nagpapasakop at sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Actually, mga mananampalataya sa ating panahon, in our time, in our generation, puro dahilan. Napansin niyo ba yon? Di ba?
kung bakit hindi sila namumuhay ayon sa kanilang pananampalataya. Dahil pong reasons ng mga mananampalataya ngayon. Sasabihin po ng iba, kasi ganito siya sa akin Kaya ako ganito ngayon. So ang reason nila why they're not living in righteousness, nagbi-blame sila ng ibang mga tao. Okay? Kaya ako nagagalit dahil period ko. Okay? Actually, naging question yan sa time namin with Dr. Ernie sa aming class. Kung pwede daw na maging reason yung period daw ng babae na mainis at maging, magalit. Hindi po. Actually, sabi nga ni Dr. Ernie, I cannot speak for women, but I can speak for myself dahil meron daw siyang arthritis. And yung arthritis daw niya ay talagang masakit. Pero wala daw siyang reason to be grumpy sa kanyang asawa. Wala po daw siyang reason na, maging masama ang loob at magalit sa kung kanino man. Kasi wala po talaga tayong reason na kahit anuman yung ating condition in our physical bodies, wala po tayong reason dahil ang panawagan po sa ating lahat, despite of any situation we may have in life, tayo pa rin dapat ay sumusunod at nagpapasakop sa ating Panginoong Diyos. At mahalaga na makita natin yun. Di ba, inaaral natin yun sa biblical counseling? May hit, may circumstance, paano tayo nag-respond doon sa circumstance na ito? Magre-resulta ba ito ng thorny response? Or magre-resulta ba ito ng response na tunay na magbibigay kalawalatian sa Panginoon? Ang iba naman, actually, sasabihin nila na hindi nila naintindihan ang mundo ngayon. Hindi mo naintindihan ang mundo ko Ito ngayon ang aming sitwasyon. Pero ating pong titignan, palagi pong may dahilan ang maraming tao kung bakit hindi po sila namumuhay na nagpapasakop at sumusunod sa Diyos. At nakakalungkot po ito. Dito po sa sitwasyon po ni Elizabeth at ng kanyang asawa na si Zechariah, magulo po at makasalanan ng mundo that time. Ang gulo-gulo po noon. Siguro hindi nyo lang mapapicture po ito ngayon, pero kung inyo lamang titignan through the scripture itself, kaya po dumating ang ating Panginoon dahil siguro lubos ng makasalanan ng mga tao at kailangan talaga nilang makilala na ang kanilang tagapagligtas at maligtas sila sa kanilang mga kasalanan. Mas mahirap actually ang panahon nila Zechariah at Elizabeth, pero sila ay naging tapat sa ating Diyos. Kaya aking paalala ngayon, pwede tayo na mamuhay na sumusunod. Wala po tayong pwedeng maging reason. Sabi nga sa 2 Peter, God has given His divine powers to enable us to live a godly life. Binigay na po ng Diyos ang lahat Ang problem po, mas gusto nating sundin ang ating mga sarili. At dito actually, in every situation na ipinapakita sa atin ng ating Panginoong Diyos, sa bawat circumstansya, inire-reveal ng ating Panginoon ang ating mga puso. At dapat maging aware po tayo at tignan po natin ang ating mga puso na tunay nga ba akong nanais na mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos o namumuhay ba ako para sa aking sarili lamang. Kaya malaga na makita po natin yun. Magandang example po si Zechariah at si Elizabeth para sa ating lahat. Hindi lamang iyon, mayroon din siyang kinakaharap silang dalawa na sitwasyon sa kanilang buhay bilang mag-asawa. Sabi nga sa verse 7, but they had no child. Elizabeth was barren and both advanced in years. In Jewish culture po, ang magkaroon po ng anak, ito po yung pinaka-asam ng lahat ng mag-asawa. Magkaroon sila lahat ng anak. Okay? Kaya naman ang barrenness at that time, para sa kanila, okay, considered po ito na parang curse o punishment ng ating Panginoong Diyos na maaaring dahilan nito ay ang hindi nila pagsunod sa Diyos. Pero hindi ito ang buhay na meron si Zechariah at si Elizabeth. Inaral lang natin ang kanilang buhay na sila ay nagpapasakop sa Diyos. Sinama ito ni Luke para makita natin na hindi ito ang resulta ng kanilang disobedience. May plano lamang ang Panginoon. Ipinapakita ito actually sa Jewish culture at that time na hindi sila nagkaanak hindi dahil sa disobedience. Hindi doon nakatingin ang ating Panginoon, kundi bahagi ito ng plano ng Diyos para sa kanila. At makita natin na kahit may pagkukutsama ng mga tao sa kanila, for sure, di ba? Walang anak yan. Siguro mga disobedient yan. Walang pagkakaiba sa panahon ngayon, di ba? Kaya ganyan ang buhay niyan. Siguro may ginawang kasalanan yan. Walang difference. Until now, ganun pa rin po yung pananaw ng maraming tao. At ganun din po yung kanilang nararanasan with the people at that time. Sila ay hindi actually
in that time, kahit na ganun po yung kanilang naririnig, hindi po sila nakitaan ng siguro ng pagrereklamo o pagtatampo o pagsi-self-pity. O nga, ano Lord, kawawang-kawawa naman ako, wala pa rin akong anak. Wala pong ganun because they were blameless in the sight of God. Wala pong bitterness sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po maganda yung kanilang example, yung kanilang exemplary righteous life. Ngayon sa ating panahon, alam mo yon, hindi lang nabati ng usher, masama ng loob. 'Di ba? Hindi lang na-assist sa upuan, galit na. Hindi lang nabati siguro ng happy birthday, so happy birthday, so dalawang nag-celebrate ng birthday ngayon. In-announce ko na, kaya kung hindi kayo nabati, ewan ko na lang. Pero sana hindi kayo sumama ang loob. Okay, na alam mo yun, mag-iisip ng pagka birthday nito, hindi ko nga rin babatiin. Alam mo, ang tao ngayon, napaka-sensitive. Sa totoo lang po. A lot of people right now, so sensitive sa maraming sitwasyon. And I hope makita ninyo ang kagandahan ng halimbawa na hatid ng Diyos dito sa atin, sa buhay ni Zechariah at Elizabeth. Na ang buhay natin ay dapat na nakatuon lamang sa ating Panginoong Diyos. Ang tuon natin is to glorify God. Diba? Yun lamang naman eh. Yun dapat ang tinitignan natin at dinidesire natin every moment. Lord, paano kita mag-glorify ngayon? Atin ako ng church, Lord, paano kita mag-glorify? After ng church, Lord, paano kita mag-glorify? Mamaya, may youth fellowship tayo. Lord, paano kita mag-glorify as I serve you? Sa pag-uwi niyo sa bahay, paano kita, Lord, mag-glorify? Mag-glorify niyo ba si God? Kung kunyari sa pag-uwi niyo sa bahay, magiging lazy lang kayo? Diba? Hayaan mo lang nanay, tatay mo, bahala na sila mag-ready ng pagkain ko. Bahala na si nanay maglinis ng bahay. Yung mga bata, wala lang gagawin. So, makikita natin, ang tao sa mundo ngayon ay hindi tuon ang mag-glorify si God. Yung halimbawa actually nila, Elizabeth at ni Zechariah ay maganda na makita natin. Kahit na makasalanan man ang mga namumuno, makasalanan man ang mundo, kahit na mahirap man ang kanilang kinakaharap sa buhay, hindi ito dahilan upang tayo ay hindi makalakad ng matuwid at blameless din sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At isa pa, sabi sa verse 7, barren na si Elizabeth at silang dalawa din ay advanced in years. Okay, ito maganda to. Okay? Sila ay in some way, sabi nga, ancient na o matanda na. Same Greek word po yung ginamit dito na yung word po na advance in years sa Luke chapter 2 verse 36 na tinutukoy naman doon ay si Anna. Okay? Anong story ni Anna? Okay? Nagkasama sila ng kanyang asawa for 7 years. So nag-asawa siya, 7 years lang sila nagsama. And then namatay yung kanyang asawa at naging widow siya up to age of 84. Sabi sa Luke 2:37, and then as a widow until she was 84, she did not depart from the temple, worshiping with fasting and prayer night and day. No, normally, maaga po mag-asawa yung mga tao before. Okay? So, ibig sabihin, ang haba na ng panahon, siguro sabihin natin 60 plus years, widow po siya. So, marami tayong widow sa ating church. So, tanggap niyo ba mga 60 plus years pa na magiging widow? Okay. Pero ang tuon po natin dito, pag sinabing advance in years, matanda na talaga. Okay? At sa context nila Zechariah, kaya yung mga matatanda dito, pag sinabi kong matanda na kayo, okay lang yon. Pag sinabi kong advance in years, doon na kayo medyo mag-iba ng isip sa akin. Brother Jay, inaral natin yan, parang hindi yata maganda yung sinasabihan nyo akong advance in years. So be happy na pag tinawag ko kayong may edad na. Okay? Actually, sa context nila Zechariah at Elizabeth, nais lang sabihin dito ni Luke na matanda na sila at hindi na talaga sila pa magkakaanak. Okay? Kung basihan lamang ay ang kanilang edad. For sure, simula nang sila ay mag-asawa, inaantay nila ang araw na sila ay magkakaanak. For years nila itong naging prayer. Ito yung prayer nila. Lord, sana magkaroon po kami ng anak. Pero hindi po sila nagkaanak. Hindi man nila alam ang dahilan kung bakit ito winidhold ng ating Panginoong Diyos. Pero alam nila na ang Diyos ay mabuti at tapat sa kanila at patuloy lamang po sila nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Ang galing, no? Ng example po nila. Kaya nga, magandang paalala sa atin yung Romans chapter 8 verse 28. And we know that for those who love God, all things work
together for good for those who are called according to His purpose. For sure, marami po tayong, alam mo yun, iniisip na, wini-withhold ba sa akin ito ni God? Hindi, actually po, may magandang plano ang Panginoon. Hindi lang po natin naintindihan. Pero ang nais ng Diyos, even with the life of Zechariah and Elizabeth, God wants us to trust God. Magtiwala lang po tayo at magpatuloy lamang po tayo na magpasakop sa Kanya. Hindi man nila alam, actually, yung passage na aking binasa sa Romans 8:28, pero ito po ay kanilang isinasabuhay noong panahon po na iyon. So ito po yung background. At ipagpapatuloy natin ngayon yung story sa verse 8 up to verse 17. Tingnan po natin yung pagkikita po ni Zechariah at nung angel. Sabi po sa verse 8, "Now while he was serving as priest before God, when his division was on duty, according to the custom of the priesthood, he was chosen by lot to enter the temple of the Lord and burn incense. And the whole multitude of the people were praying outside at the hour of incense. And there appeared to him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. And Zechariah was troubled when he saw him, and fear fell upon him. But the angel said to him, 'Do not be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard, and your wife Elizabeth will bear you a son. And you shall call his name John. And you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth, for he will be great before the Lord. And he must not drink wine or strong drink, and he will be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God, and he will go before him at the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready for the Lord a people prepared." Nabanggit natin kanina na si Zechariah ay isang priest, at sa verse 8, sinabi dito ang kanilang division ay on duty nung panahon na iyon, at si Zechariah ang isa sa mga nagsiserve as priest. According to 1 Chronicles chapter 24, ang mga priest ay naka-arrange po into 24 groups. At ang bawat group po ay naka-assign ng 2 weeks of the year para gawin ang kanilang gawain sa temple. So 24 groups po sila, so twice 2 weeks po sila mag-serve. At ito ang sitwasyon po ng grupo ngayon ni Zechariah at that time. At sa verse 9, si Zechariah by lot, okay, ay napili na pumasok sa temple. Hindi po ito sa Holy of Holies, pero ito po yung place na katabi po ng Holy of Holies, kung saan doon po makikita yung iba pong mga bagay na nabanggit po at naaralan natin in the Old Testament. At according to tradition, ang task po na pumasok sa loob ng temple at ma-assign na mag-burn ng incense ay once in a lifetime opportunity lamang. Dahil maraming priest at that time, which is thousands po silang mga priest, ang karamihan sa kanila ay hindi po magagawa ang task na ito, at kaya napakalaking privilege po ito para kay Zechariah. Ang task na Zechariah at that time is to burn incense. At pag kanyang ginawa na mag-burn na ng incense, kasunod po nito ay panalangin. They will pray. Sinasabay nila ito sa incense para masama ang kanilang panalangin papunta po sa ating Panginoong Diyos. So may incense, inaralan natin ito dati sa Psalm. Kaya may incense. Pag nag-burn na ng incense, they will pray. Parang kanilang prayer, sasama dun sa incense, and it will be a pleasing aroma before the Lord. Kaya nga sabi sa verse 10, the whole multitude of people were praying outside at the hour of incense. Kaya yun po yung background kung bakit po may prayer at incense at the same time. So napakalaking privilege po ito para kay Zechariah na maglingkod sa Diyos sa ganito pong gawain. Pero ito'y bahagi actually ng plano ng Diyos upang siya ay kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng isang anghel. Okay, sabi sa verse 11, sa right side ng altar of incense ay may nagpakita na isang angel. Siyempre, bigla na lang sumulpot yun, ano? Okay? Sinong angel ito? Actually, nabanggit dito, si Angel Gabriel. Okay? Ano sa tingin ninyo ang response ni Zechariah sa anghel? Bigla na lang may lumabas na isang anghel at the right side of the table of incense. For sure, siya po ay natakot. Kaya nga po sabi sa verse 12, he was troubled. The Greek word po ng troubled, meaning po ay shaking. Hindi po siya yung parang troubled, ay may problema dito. Kaya hindi po. Meaning po ng troubled in Greek means he was shaking. Okay? At sabi din,
fear fell upon him. So, sabi dito, siya ay nanginginig actually sa takot. Si Manang kaya, di ba? Biglang magpakita sa inyo dito sa church. Okay? Ewan ko kung hindi kayo matakot bigla, di ba? Kay Manong. Pero dito, sa kanyang sitwasyon, nagpakita po yung isang anghel. Sino bang hindi matatakot dito? Dahil alam ni Angel Gabriel na si Zechariah ay puno ng takot, syempre ang gagawin niya is to comfort him. Okay? Sinabihan siya sa verse 13 na huwag matakot dahil ang panalangin daw niya ay napakinggan ng Diyos at ito'y kanyang tutuparin. So syempre kung ikaw ba naman nanginginig sa takot, teka lang, may pangako si God sa'yo, huwag ka matakot. Magkakaroon ka ng anak. So siguro nalito siya. No? Ako nilalagay ko yung sarili ko sa position ni Zechariah. Takot ako, pero may magandang balita sa akin itong anghel na ito. So, hindi naman niya ako siguro gagawa ng masama o hindi siya mumu, hindi siya ghost. Siya po ay isang angel. So, ano ba yung prayer ni Zechariah? Ang prayer ni Zechariah at ni Elizabeth for years ay ang magkaroon sila ng anak. At sinagot ito ng Diyos ngayon kung kailan na sila ay matanda na. Kaya parang hindi din siya maniniwala at that time. Teka lang, matanda na ako eh. Yung asawa ko advanced in years, di ba? So parang imposible yata din ito. Niloloko ba ako ng anghel na ito? Siguro yun yung kanyang situation at that time. At hindi po parang hindi po parang kakaiba yung kanyang nararamdaman dahil kung ilalagay din natin ang ating sarili sa kanila ay ganun din po yung ating mararanasan. At hindi lamang po yun, sabi nga ni Angel Gabriel, magkakaroon siya ng anak, specific pa isang lalaki. At specific din, ito ang iyong ipapangalan sa kanya. Parang ang galing, ano? Parang hinanda mo na buhay ko. Parang lahat nakaredy na, may pangalan na rin tong John. Kaya ang ibig sabihin pangalang John is God is gracious. Okay? So, at dito ay pinapakita lamang sa kanila ng Diyos na siya ay tunay na gracious sa kanila dahil kahit sila ay advanced in years, sila pa rin ay pinakinggan ng Diyos at tinupad ang kanilang panalangin na sila ay magkakaroon ng anak na lalaki. God is gracious. Diba? Gracious si God eh. At siguro magandang paalala sa atin yun ngayon na kung gracious si God at His time with Zechariah, ang Diyos ba'y nagbabago? Hindi po. Ang Diyos po ay patuloy na magiging gracious sa ating lahat. So patuloy po yung encouragement ni Angel Gabriel kay Zechariah. Sabi sa verse 14, siya ay magkakaroon daw ng kagalakan. Hindi lang kagalakan, alam mo yun, masaya ako ngayon, pero tunay na nag-uumapaw na kagalakan. Okay, yun po yung inaano dito, intensive joy. Sobrang kagalakan daw yung kanyang maranasan. At ang kagalakan na ito ay hindi lamang para sa iyo ni Elizabeth, kundi sabi sa huling bahagi ng verse 14, many will rejoice at his birth. So hindi lang kayo, kundi lahat. Di ba tayo din? Do you rejoice nung nakilala niyo si John the Baptist? Tayo, even in our time, may joy po tayo nung ating pong makilala si John the Baptist kung ano po yung kanyang naging role sa pagdating ng ating Panginoon. Siguro ang iba na nanalangin din para sa kanila ay mapupuno ng kagalakan. Makakasama din yan. Para tayo dito sa church, when we pray for someone, tayong lahat ay nagpipray for someone na merong panalangin. Ganun din po siguro kay Zechariah at kay Elizabeth. Maging ang mga nag-iisip ng hindi tama ay magugulat sa kanila at makikita nila ang kapangyarihan ng Diyos at for sure, knowing God's miracle and God's mighty work kay Elizabeth at kay Zechariah at that time, sila din ay magiging isa sa kagalakan sa kanila. Siyempre nga naman, advanced in age, pero nagkaroon pa rin sila ng anak. At ito'y naging posible lamang dahil din sa ating Panginoong Diyos. Dito ating makikita ang kabutihan ng Diyos sa kanila, na ang plano ng Diyos sa kanila ay mabuti. Hindi man nila naintindihan ang kanilang sitwasyon dito for a lot of years, nakita nila pa rin ang kadakilaan ng Diyos sa napakalaking biyaya na kanilang natanggap. At hindi lamang iyon, in verse 15 to 17, dito nilahad din ng anghel kung sino at kung ano ang magiging buhay ng kanilang anak. Parang ang sarap, ano? Siyempre ako, iniisip ko, nung pinanganak yung anak ko, ano kayo magiging ang anak ko? Okay? Paano kaya siya in the future? Okay? Sabi nga, verse 15, patungkol kay John the Baptist, he will be great before the Lord.
Parang comfort yun, ano? Magkakaroon ako ng anak, may kasaguruhan ako, he will be great before the Lord. Dahil siya ang maghahanda ng pagdating ni Jesus. Alam niyo, yun yung prophecy sa Malakay, anak mo ang gagawa niyan. Napakaganda, no? Parang kung ako bilang ama, to hear that, na ganito yung plano ng aking Diyos sa aking anak, ay for sure, mapupuno talaga ng kagalakan si Zechariah. He will live a righteous life. Hindi lamang he will be great before the Lord, he will live a righteous life and a holy life, for he will turn away from things that will not help him in his service to Christ's coming. Sabi nga doon, he must not drink wine or strong drink. Ibig sabihin, magiging righteous siya, magiging tapat siya. In his life, nakalinya lamang ito sa plano ng ating Panginoon. At ang pagkakaiba pa dito, John the Baptist will be filled with the Holy Spirit. Di ba? Even from his mother's womb. So, binanggit na kagad ito ni Angel Gabriel bago pa mangyari ang lahat. Kaya naman nabanggit ito in Luke 1, verse 41, nung nagkita actually si Elizabeth at saka si Mary. And when Elizabeth heard the greeting of Mary, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. So sa womb pa lamang, naging Christian na siya. Ayun, na-receive lang natin ang Holy Spirit when we came to faith. Okay? So from verse 16 to 17, makikita natin ang kadakilaang gawain niya sa bayan din na Israel. So hindi lamang yun, may Holy Spirit na siya, pag tumanda siya, sabi dito, he will turn many of the children of Israel to the Lord their God. Di ba yung background? Nalayo na ang lahat sa ating Panginoong Diyos, pero gagamitin siya ng ating Panginoon na ilapit ang mga anak ng Diyos muli sa Kanya. So itong in context, ang mga tao noon, alam natin yun na wala na sila, pero gagabayan po sila ni John the Baptist upang kanilang makita ang kanilang kasalanan. Kaya nga may panawagan si John the Baptist, di ba? Repent. May panawagan siya na magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Ginagabayan niya na makita ang kasalanan at sila ay tinatawag na manampalataya sa Diyos at kanilang talikuran ito. Kaya nga sa verse 17, dito nakikita natin din yung pagtupad sa nabasa natin sa Malakay 5, chapter 4, verse 5. I will send you Elijah the prophet before the great and awesome day of the Lord comes. Ang tinutukoy na Elijah dito ay si John the Baptist, na siya ay maglilingkod sa Diyos sa kapangyarihan ni Elijah. Hindi lamang iyon, itatama niya ang mga puso ng mga tao, ang makasalanan ay magiging matuwid, at siya din ang maghahanda ng pagdating ng ating Panginoong Jesus. Sa lahat ng narinig ni Zechariah, for sure, overwhelmed po siya sa lahat ng ito. Ang dami. Ang daming information, ang daming prophecy patungkol sa kanyang anak. For sure, nakakalito po talaga. Huwag po nating sabihin, sobrang di ka na lang maging masaya. Diba? Isipin nyo, for 400 years, wala pong salitaan Diyos, wala pong anything. Then bigla na lang may angel na darating, na meron biglang message si God para sa kanya. For sure, hindi po siya makapaniwala sa lahat ng kanyang napakinggan na mensahe mula sa isang anghel ng Diyos. Ano po yung naging tugon ni Zechariah? Basahin po natin sa verse 18 up to verse 23. Zechariah's unbelief. Sabi po dito, and Zechariah said to the angel, how shall I know this? For I am an old man, and my wife, ulit, is advanced in years. And the angel answered him, I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I was sent to speak to you and to bring you this good news. And behold, you will be silent and unable to speak until the day that these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their time. And the people were waiting for Zechariah, and they were wondering at his delay in the temple. And when he came out, he was unable to speak to them. And they realized that he had seen a vision in the temple, and he kept making signs to them and remained mute. And when his time of service was ended, he went to his home. So, lahat ng kanyang narinig, tumugon si Zechariah ng unbelief. Okay? Sa lahat ng nabanggit sa kanya kanina na naging tapat sa Diyos, sumunod sa Diyos, at siya'y blameless, mukhang nahulog actually dito si Zechariah sa isang sitwasyon na tunay ngang nasubok yung kanyang pananampalataya. Ang naging concern kasi niya at that time, ito yun kapag nahulog ka in unbelief, nakafocus ka sa sarili.
rather than focusing on God, kung ano yung kanyang sinasabi. Kaya nga dito sa verse 18, sabi, dito, kung yung naging concern niya ay yung kanyang edad. Verse 18, oo, matanda na ako, pero ang asawa ko ay matanda na talaga. Ganun yung thinking niya eh. Actually, ang matandang lalaki pwede pang magka-anak. Pero ang point niya dito, kaya niya sinabi si Elizabeth, but Elizabeth is advanced in years. Matanda na yung asawa ko. Parang imposible na magkaroon pa siya ng anak. So ito po yung naisip ni Zechariah at ito po yung kanyang kasalanan at that time. Hindi po siya nanampalataya dahil nakatingin po siya sa kanyang sarili o sa kanyang asawa. At hindi po siya nanampalataya dun sa pangako at sinabi ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga ni John MacArthur sa kanyang commentary, and I quote, "To doubt the certainty of the Word of God and the reliability of His promises is to deny His truthfulness." Ang Diyos po ay hindi nagsisinungaling. Di ba? Nakasulat po yun sa Bible. God cannot lie. He is the God of truth. So everything na kanyang salita na ating maririnig, ito galing pa sa messenger ng ating Panginoon sa isang angel, dito dinideny niya actually yung pagiging truthful ng ating Panginoon. So it is something that is against God's character. Kaya nga dito, makikita natin yung naging tugon ng angel. Sabi sa verse 19, nagpakilala na siya kung sino siya. Siya ay si Gabriel at ako ay pinadala ng Diyos upang kausapin ka at ihatid ang good news na ito. Andito na ako. I'm bringing you good news. Walang nabanggit si Angel Gabriel na something na masama na mangyayari sa kanya, kundi lahat ng kanyang binanggit ay puro blessing. Di ba? Siguro nasa isip ni Zechariah at that time, baka yung thinking na alam mo yung panahon natin ngayon, if it is too good to be true, it's too good to be true. At huwag mong paniwalaan ito. Pero that is the Word of God. Miraculous man ang mga mangyayari na ito, parang mahirap man intindihin sa atin, pero ito po'y good news na nanggaling sa ating Panginoong Diyos. And because of that, nagkasala po siya of unbelief. At sa verse 20, nilahad ni Gabriel ang kaparusahan ni Zechariah sa kanyang kawalan ng pananampalataya sa Diyos. And behold, you will be silent and unable to speak until the day that these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their time. Parang may ano pa, no? Hindi ka naniwala, mangyayari to. Tignan mo na lang yung unbelief mo. Ano ang reproof na natanggap ni Zechariah at that time? Siya ay hindi makakapagsalita hanggang mangyari ang lahat ng binanggit na pangako sa kanya. So ito at around 9 months. Gano'n ba katagal magbuntis? Ang isang tama ko, no? 9 months. Kasi hindi ko pa na-experience yun eh. Pero alam ko 9 months, okay, ang magdala ng isang bata o ng sanggol ng isang nanay. Okay, so for 9 months naging mute siya. He was unable to speak. So verses 21 to 23 after that, after ng lahat na nangyari sa loob ng temple, ang lahat ay nag-aantay na kay Zechariah na lumabas. Siyempre napansin nila, bakit parang ang tagal ni Zechariah? Magbe-burn lang naman siya ng incense at naamoy na namin yung incense, nakita na namin na nagbe-burn na siya, nagpipray na kami, pero hindi pa rin siya natapos sa kanyang trabaho o kanyang task inside the temple. Okay? So dahil nagtagal siya sa loob ng temple, so paglabas ni Zechariah, siya ay hindi nga nakapagsalita. At dahil dito, naisip ng marami, may nangyari sa loob. Bigla na lang siyang pipik. Hindi, pumasok siya, hindi naman siya mute. Pero ngayon, hindi na siya makapagsalita dahil paglabas niya, anong ginagawa niya? Nag-sign language na siya. Okay? Sign language na lang ang kanyang ginagawa. At for sure, hindi po siya maintindihan ng mga tao at that time. So after noon, sa kanyang paglilingkod sa temple, siya ay umuwi na lamang. Siyempre, hindi siya pininiwalaan. Hindi naman siya maintindihan kung ano yung kanyang sinasabi at that time. So paano may sign language, may nakita akong mumu. O kaya angel, kinausap ako. Diba? Parang, syempre yung mga tao at that time, naguguluhan sila kay Zechariah at hindi nila naintindihan ang kanyang mga sinasabi. So umuwi na lang siya. At that time siguro, nagkaroon na siya ng time sa kanyang asawa at doon nabuntis si Elizabeth. Then last 2 verses, tignan po natin ito as we end. Wala pong imposible talaga sa ating Panginoong Diyos. Nothing is impossible with God. Verse 24 to 25. After these days, his wife Elizabeth conceived.
And for 5 months, she kept herself hidden, saying, "Thus the Lord has done for me in the days when He looked on me to take away my reproach among the people." Parang ang sarap ng feeling, ano, kung ikaw ay nasa sitwasyon ni Elizabeth. Siyempre, for how many years, ikaw ay siguro naririnig mo, kaya ka walang anak dahil pinaparusahan ka ng Panginoon or anything na masama laban sa Kanya. Siyempre, yung kalungkutan na tumanda ka na tapos wala kang anak. Siyempre, malungkot po kay Elizabeth yun para sa isang nanay na hindi po magkaroon ng anak. Pero dito, sabi nga, puno siya ng kagalakan at nakita niya ang kabutihan ng ating Panginoon. Dito ating makikita sa verse 24 and 25 ang pagtupad ng Diyos sa kanyang sinabi kay Zechariah sa loob ng temple. Si Elizabeth nga ay nabuntis at for 5 months hindi po siya nagpakita. Bakit kaya? Siyempre, isip natin yun ngayon. Bakit kaya hindi siya magpapakita for 5 months? Dahil kung sa unang buwan pa lang na nabuntis siya at magsasabi siya na buntis siya, ano sa tingin niyo masasabi ng mga tao doon? Advance in years ka na. Tapos sasabihin mo, buntis ka. Di ba siguro more reproach na marireceive ni Elizabeth at that time. For sure, yung mga tao at that time, mag-gossip, mag-slander na naman sa kanilang mag-asawa at marami na naman siyang maririnig. Siguro mag-react pa yung iba, ito nababaliw na to. Yung asawa niya, hindi na nakapagsalita, naging mute hanggang ngayon, tapos, alam mo yun, ang tanda mo na, sasabihin mo, buntis ka. Parang kumunari si Sister Lou, no? Biglang sabihin niya, Sister, Brother Jay, buntis po ako. Pwede ka bang mag-dedicate ng anak ko? Anong iisipin ninyo? Siyempre, normal po yun at that time, na ganun po yung kanilang iisipin. Kaya after 5 months pa, lamang siya nagpakita sa marami para makita nila yung evidence na tunay siyang buntis. Hindi ako naging buntis. Pero 5 months, malaki na siguro, no? Tama ba? So, malaki na yon. Okay, so malaki na po yung kanyang tiyan at that time. Kung sabihin man siyang buntis, hindi siya paghihinalaan din, malakas ka lang kumain ng kanin. Mukhang hindi naman gano'n ang mangyayari. Dahil siyempre talaga yung pagiging buntis, obvious na may buntis ka. Okay? At dito, makikita natin yung katapatan ng ating Panginoong Diyos sa kanilang mag-asawa. Tinupad niya ang kanyang pangako. At dahil sa katuparang ito ng Diyos sa kanila, naalis na rin yung reproach na kanilang natanggap na sa mga tao for many years. Parang sabi ni Elizabeth at that time, Lord, thank you for, dahil na-vindicate mo na ako. Dahil sa aking panalangin, sa aking patuloy na pagiging tapat sa inyo, in the end, inyo pong pinakinggan ang aking panalangin. In ending, dito po nagsimula ang story ng redemption na gagawin ng Diyos para sa sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Ang ganda, no? Yung backstory, alam natin. Hindi natin kailangan pa ng prequel. Yung story actually ni Luke sa kanyang gospel ay kompleto at detalye at maganda ang kanyang paghahayag. Nagsimula ang lahat ng ito sa dalawang matanda na tapat na sumusunod sa Diyos. Dahil sa miracle na ginawa ng Diyos sa kanila, makikita ng lahat na tunay ngang walang imposible sa ating Panginoon. Kung nagawa ng Diyos na magkaroon ng anak ang isang mag-asawa sa past na ang babae na magkaanak, hindi din imposible actually para sa atin. Kung nagawa yon ni God, yung something impossible, hindi din po imposible na patawarin ng Diyos ang isang taong makasalanan. Kung kayang gawin ni God ito, yung bagay na ito, kung iniisip ninyo na dami nyo na nagawang kasalanan, parang imposible na, wala pong imposible sa ating Panginoong Diyos. Kung ikaw lamang ay tunay na mananampalataya sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Panampalatayanan ang kanyang perpektong buhay, ang sakripisyo niya sa krus ng Kalbaryo at muli niyang pagkabuhay sa kamatayan. Lahat ng ito ay ginawa ni Jesus upang ang taong makasalanan ay makatanggap ng kapatawaran sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang anak na si Kristo Jesus at ang tunay na pagsisisi sa kasalanan. I pray na tunay po nating, isa puso ang lahat ng ito kung gaano po kabuti ang ating Panginoong Diyos at kung paano po siya naging tapat sa lahat ng kanyang pangako in the Old Testament at ngayon kanyang itinutupad ito sa simula pa lamang ng ating pag-aaral sa Gospel of Luke. Let me just share these 3 lessons to apply as we end. Like Zechariah and Elizabeth,
let us live our lives in submission to God, to live righteously in a world dominated by sin. Mamuhay po tayo. Wala pong imposible. If you are a Christian, kung hindi ka pa Christian, hindi ka talaga makakasunod. Hindi ka talaga makakapamuhay ng buhay na tunay na makakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. So kung hindi ka Christian, you're not living a life following Him, then go to God. Ask for His mercy and grace. Ask the Lord to help you to come to faith in Christ. Ask the Lord to help you to see your sin and to repent of it and to follow Christ. Second, let us believe in God's word. Hold on to it and trust the Lord for He is faithful and true. Wag po natin may binasa tayo and then, ay, hindi naman totoo yan. Ay, wag po ganon. Let us believe the Lord in every word that He has spoken to us through His word. Let us believe Him, trust Him, and obey Him. And lastly, let us believe in God to work His ways in our lives and submit to it and glorify His name. Let the Lord work. Minsan kasi pinapangunahan po natin ng Panginoon. Minsan kasi nawawalan tayo ng hope dahil nakatingin tayo sa ating mga sarili. But ang gusto ni God, tumingin tayo sa Kanya. Manampalataya tayo sa Kanya at gawin lamang natin ang mga bagay na tunay na makakapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanyang pangalan. Let us pray. Lord, once again, thank you for your word. Thank you for the clarity of your word. Thank you, Lord God, dahil detailed po ang inyo pong ibinigay sa amin na salita sa gospel po ni Luke. And we pray, Lord God, for all of the things that we have heard today and every lessons that you want us to apply, O God. Nawa hindi po isang bagay na pumasok lamang sa aming mga isip, but Lord, may it transform our hearts and help us, O God, as believers and followers of Jesus Christ, na tunay nga po kaming mamuhay righteously before you, mamuhay na ang tuon namin ay mabigyan lamang po kayo, O Diyos, ng kaluwalhatian sa aming buhay. So thank you, Lord God, once again for your word. We pray for your blessing, maging sa youth fellowship later on, maging sa outreach program po namin, Panginoon Ama. Patuloy po nawa na kayo ay aming maluwalhati at maitaas sa bawat teachings, Panginoon Ama, na amin pong ihahatid sa mga bata, Panginoon. Nawa aming dalangin na ang gospel ay tunay po na maging malinaw, maihatid po namin si Kristo sa kanila at tunay nilang makilala si Kristo at tunay din po nilang makilala ang kanilang mga sarili at ang kanilang pangangailangan ng tagapagligtas. So thank you, Lord God, for today and for all the ministries, Lord, na amin pa pong mga gagawin. And in the coming days, we pray, Lord, that you will help us, that you will grace us, that you will enable us, O God, to walk in holiness. May you be glorified, O God, in our lives, even in our time of fellowship after the service. May you be magnified. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you.